Ayan, 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 ayan. Sa magandang gabi ng Sabado uli sa inyo, mga Good Vibes Pilipinas. Ito lang po yung Good Vibes Pilipinas family. Ha? At ito po, uli ang Papi Melvin kasama si... Bibo Santos po, abay natin po natin ating makasama. Dapat palagi natin tatandaan, ang buhay natin ay dapat palaging Good Vibes Pilipinas. Boom! Ayan, sabay tayo para tayong isang ano, ha? Ang daming good news ngayon. Oo, ayan, kaya biyab natin. Matutuloy na, ha? Okay, yung ating Pasko ng Pag-asa. Okay. So, ang mga guest po namin dyan sa Pasko ng Pag-asa ay sina, di ba, Ryan Cayabyab, si Maestro mismo, pati yung kanyang The Ryan Cayabyab Singers. And meron tayong special guest, special greetings para sa ating palatuntunan yan. Ha? Yung aking ex. Wow! Ikaw na, kuya. Oo. Ex-Isa Calzado. Ha? Wow. Okay, it's our honor to have them here. And only in Good Vibes Pilipinas, ha? Kanina, maraming salamat sa lahat ng sponsors. You are also welcome. Papi, Good Vibes ko na ang pasok natin, ha? It's officially, sa Victoria. We beat it. The coronavirus. Wala. Isang buwan na tayo. Napakagaling. Marami na naiingit sa atin. So, we keep it up, guys, ha? Hanggang sa dumating na yung vaccine, nabalita ko meron na parating this Christmas, 25, may parating na sila. And hoping na magtuloy-tuloy na to. We're gonna beat it. Once we do it, we can beat it. Alright? Okay. Tuwan-tuwa ako, ha? Oo nga, Papi. At napakaganda talaga. Ito yung nakaka-good vibes talaga. Siyempre naman. Coming from Papi, from the height of 700 plus, pagdating nitong platinum. Ang galing ni Papa Dan, ang galing ni Papa Dan. Hindi siya nagpaano, Papi, no? Hindi siya nagpatinag. Sabi siguro, kayo kaya dito? What? Kayo kaya dito? Magpa-cute. Diba? Napakagaling. And then, also to greet my ninang sa kasal, ninang Rose Balod, and happy birthday. And speaking of ninang, I'd like to give a good shoutout sa aking ninang Eva Olivar, Noel Olivar, and si Kuya Raul, bumati din. Ay, Papa Raul. Papa Raul. What's up? What's up, Pilipinas? Yes. Yan, good vibes kami ngayon, ha? Hindi wala kaming gaanong kalungkutan ngayon. Pag zero na sa Australia. Yes. Ang kaso, lalo na dito sa Melbourne, sa Victoria, ano na kami, medyo lively. And also, nagpapasalamat ako sa aking may bahay, Mami. Thank you very much for the gift. Wow. Gift siya, big bite gift niya sa akin yan nung birthday. Uy, ang galing naman. Congrats, Papi. We're so happy for you. Oo. Alam mo naman, pag mahal na mahal ng asawa, ganyan talaga. Speaking of loved ones, binabati yung aking Mami. I love you, Mami. I love you, Daddy. Ang sister ko, si Paula and Michelle. I love you all. Ingat kayo palagi dyan. Yan, batiin ko rin yung mga kasama natin dyan sa Team Legit. Siya nga pala, would like to congratulate yung aming Ice Family World Family Vlog sa YouTube. Monetized na kami. Congratulations! Yeah. Congratulations! Boom! Ang susunod niya, yung Good Vibes Pilipinas, yan ang workout namin. Para naman magkaroon kami ng konting sustainability sa pagtulong, di ba? Hindi lang sa meron na, hindi na kami masyadong, yung mga donation, alam mo naman. Yeah, that's true. That's true. And also, I would like to give a good shout out. May kuwait talaga sa aking best friend, si Eric Busy Malapro. Yan! Papa Busy. Busy Polly, guys, ha? Shout out. Siya nga pala, large siya lang ata ako na ako ng konti, pumayit ako ng konti. Large siya lang ako, Papa Busy sa iyong Hindi, XL na lang, gawin mo XL. Ang yung Merc. Para habang nagbibig bike ako, yung Busy ang nakikita. Ganda talaga ng quality ng kanyang mga merchandise. And at the same time, kita mo naman yung mga tinuturuan niya. Ang galing. Speaking of basketball talaga, napaka-talented ng aking best friend. A big shout out to Big Eric Busy Miraflores. Ang galing din yung mag-rap, ha? Napakinggan chill. Parang diba? So, all people on the west side. All people on the east side. West side is the best side. Boom! All the airport and all the ports. Alam na. Okay, also give a good shout out sa lahat ng nanonood, ha. Request na pala, chill, ha. Mamaya, Papi, may kwe. Marieta sa Bandal.
Magandang hapon. Josie Bessie, hello? What's up, Josie? Amy Warburton, what's up, Amy? And also, sabi ni Erica, hello mga ka-good vibes, what's up? And also, Angelito Kisam, kamusta kayo dyan, kuya? Ingat kayo palagi dyan. Ay, to my best friend, Letlet. Ingat pala, the Kisam family in the house. Aking wifey, si Marian, what's up? And also, sa lahat ng nanonood ngayon, tomorrow, lahat ng member ng Caucus for Christ, lahat ng kabash sa CEU, what's up, what's up? Ingat palagi dyan. Only good vibes. Palagi natin tandaan. Only good vibes Pilipinas. Boom! Boom! Siya nga pala, I would like to thank yung BRAP, yung BRAAP, Brad Smith and his family. Ito isang Australian family business. Sila yung kauna-unahang Australian business na talagang nag-assemble ng Australian-made na motorsiklo. And I would like to ask him na maging guest natin Tuesday night. Para lalo na sa ating mga nagmomotorsiklo dito dun sa Pilipinas dati, o di ba? Pwede natin silang bigyan ng konting incentives o paano na, di ba? Paano makakuha ng license dito, di ba? And since mura yung bike mismo, di ba? Pwede tayo makakuha ng, di ba? Tawag doon yung parang installment form, di ba? Kaya maganda. Sounds good, Papi. And also, binabati ko rin, Papi, lahat ng student namin sa Learners Hub. I'm very proud, Papi. Lahat ng students namin nagkaroon ng award from their school. Wow! Kaya maganda, Papi, talaga pag once na testimonial, Oo, nasubaybayan namin. Also, nabigyan namin ng magandang good foundation regarding their studies. Congratulations not only to our students, also to their parents. And thank you very much, ha. And inquiries, guys, you can call us here in Good Vibes Pilipinas, 0424-801-827. And I'm very happy. Big shout out to the Sarabia family. Lahat ng mga students namin, kila Joel, and also kila Maggie. Yes, thank you very much for trusting us. Okay. Okay, we're in na. Wala pa rin sila. Busy kasi si Mayora ngayon, di ba? Kaya, and also si Papa George. Nag-text na si Papa George. Yes. Kaya sabi niya papunta na daw siya. Alright. So Papi, kamusta ang ating experience? Kamusta ang big bike? Kamusta sarap, ang lamig ditong magmotorsiklo sa Pilipinas, ang init, no? Dito ang hangin malamig kaya kailangan kahit naka full full gear ka na, kailangan pa rin ng mga mga internal sa loob. Kasi pero masarap. Napaka-safe talaga mag-drive dito. Dito lang sa Pilipinas, babanggain ka. Pollution, Papi, di ba? Ang sarap ng hangin. Iba. Masarap ang hangin. Speaking of pride, binabati ko rin si Lawrence, Jeff ng Project 3. Kanina, nagpunta sila, nag-bike na naman sila. May mga slope. To Dian, and also to Venge, and to all the members of Project 3. Mag-ingat ka naman, ha? Mag-ingat ka. Lagi ka nang naging katuwa na namin, Papi. Try namin gawa yun once a week yung UP3 show. Wala rin kami minsan. Lang din. Nagkataon lang lahat kami is free ng oras na yon. Kita nyo naman, ilang linggo namin set up yun. Kasi panggabi si Papa Lawrence at mahirap din talaga yung schedule. Papa Lawrence, mag-ingat sa pagbabike. Ako, iniingatan ko pagbabike ko. Hindi ko mahal ang lupa. Lalong minamahal ang lupa, ha? Hindi, Papi, mahal din pala yung mga downhill na bike, no? Nakita ko yung mga bisikleta, may kamahalan din pala. 12 million, mate. Mga ganyan. Parang kotse na. Mas mga titanium na mga yan. Grabe. Grabe pala. Grabe talaga. So yun, si Papa Jeff, kabibili nga lang ng bagong bike. Ikaw, guys. Ako may bike na ako dito. Gulong na lang kulang. Wow. Ako, Papi, libangan ko dati. Kasi uso dati yung BMX doon sa Manila. Wow, BMX. Rich kid, mga rich kid. Tapos Pag nag-BMX ka dati, pag nag-BMX ka sa amin, sa Bato Camarines, batiin ko yung mga dyan sa Bato Camarines, mga kababayan ko, mga sa Banuaan ko si itong Bato, mga taga-barangay ko, tas Reyes, Santa Cruz, mga silang poblasyon, Divina Pastora, ang amin. Yep. Yan, pag sinabing BMX, mga rich kid lang yan. Nakuha lang siguro sa mga ano yan. Makikita mo alam mo sa marketplace namin, kasi sa sa market namin, pag hindi market day, medyo malinis yun. Doon sila, no? Mga stand. Mga bikers, Papi. Sabi ko, samantalang ako, yung bisikleta ko nun, yung sa lolo ko, yung mas malaki pa sa akin yung gulong. Yun ang dinadala ko, yung foot brake, di ba? Yung foot brake, pag inano mo yung likod, brake ka.
Yun ang bisikleta ko dati. Hindi, Papi, na-try ko rin, Papi, before, skateboard. Nag-skateboard din ako before. Ayun, puro mga galos din ang Rollerblades din ako dati. Ang rollerblades. Yun. Nung mauso So, yung Papi, rollerblades. na-experience ko doon sa Menjola, lahat ng mga nagbabanda rin, Green Department, nag-skateboard din siya. And a big, sa music scene nga pala, I'm very sad, big respect to Sir Jamir. Ay, Sir Jamir. Kasi yan ang Slapshot. Nako, very, very sad talaga. So, ibang boses niya ni Jamir. Nakakano. a big respect to him. Lalo na yung agent. Oo, yun talaga nag-break talaga sa kanila eh. Di ba? Ang ganda nun. Akala ko American band. Nung lumabas yun, sabi ko, bagong banda to ah. Akala ko, kasi sumasabay yun sa Linkin Park tsaka sa mga Crazy Town. Di ba? Sumasabay sa, ano pa yun, yung kumanta nung, Tears my heart open. Diba? Papa Roach. Papa Roach, yun talaga, yan ang kasabayan kasi Papi panahon na yun sa rap metal talaga. Kasabayan ng mga Limp tsaka Korn. Limp Bizkit, grabe. Pero yung Slapshot talaga bibo, akala ko American band yun. Tatlo sila magkakasabay noon na Queso Cheese at saka yung Greyhounds saka Slapshot. Yung good thing tatlong yun. Walang competition, talagang pataasan din sila. And then I'm very happy din na kasama din kami sa mga front act nila. And then, I'm very happy din talaga na na-meet ko rin once si, napaka-soft-spoken naman talaga ni Jamir. And nagpunta rin dito yan. Alam ko, nagpunta rin dito na Slapshot dito sa Melbourne before. And then, I'm very sorry for their loss. Ayun, pumasok na! Ayun! Pumasok lang. Mayora, ha? Masyado kong dilawan ngayon, ha? Yes! Dilawan ako, mga Becky. Yes. Kumusta Ate May? What's up? What's up? Okay lang, eto, napakainit. Hindi nga mainit kasi nag-drive ako from Frankston, napunta rito. Uy, congratulations nga. Oy, salamat mami, salamat to my wife for giving me the birthday, early Christmas present sa akin yun. Wow. Kasi marami kami na save, di ba? Yung ako nagkukurtina, ako yung naggagarden, ako epoxy. Yung epoxy pa rin. Oo, tama. Ang mahal kaya niyan. Dahil pag kurtina lang, million sa atin. Dito. Yung epoxy na floor doon sa garage, may kamahalan. Di nila alam yun, yung mga pag-epoxy. Ako lang bumanat doon, 3 oras ang banat ko doon. Tama lang i-reward yung mga ganyan na Oo. Saka alam mo ba, nag full tank ako, $18 lang yung full tank. Wow. Hindi pa nga Frankston, doon ako nag-full tank eh. Uy. From there, papunta dito sa bahay, 110 kilometers, ni isang bar ng gasolina, hindi man lang na nabawas. Wow! That's the savings I'm going to save for the rest of the life of my motorbike, you know? Good. Congratulations Salamat. on your new baby. Yeah. Ang pangalan niya is Precious. Wow. Diba, Papi, bumili ka ng parang ice Lord of the Rings Oo, parang Lord of the... Kasi mayroon ako dati sa Pilipinas, ang pangalan ko is Precious. Wow. Ayan, bumili ka ng ice cream. Oo. Pangalawa, di ba, may maliit ako na 125, yung Honda, sa Bicol naman, meron ako. Ang tawag niya is, ano ba yung tawag ko dun sa maliit na yun? Kalimutan ko na, binenta ko na kasi, pero may kahawig din yung Precious, kasi parang Puetzel. Kala ko sa Harry Potter si Dobby, di ba? Maliit din yun. Pwede bigyan mo ng medyas. Oy, salamat nga pala sa mga nakatutok ngayong gabi sa amin na walang sawa. Sabi ni best friend Eric, request chill. Oo ba? Those people on the west side. Those people on the east side, yeah. What's up, y'all? Oy, siya nga pala, bibigyan tayo niyan ng complimentary sweatshirt. Ayan, si Mayora. Papa Eric, si Mayora. Extra small po siya, double extra small. Wag yung fit na fit. Papa Eric, salamat. Yes, batiin din natin sa lahat din ng ang ating mga taga-subaybay from lahat ng sa KSA. Yan, pati sa United Arab Emirates, ha?
At also, tsaka yung mga batang Rizal, mga binangonan. Yan, Yung mga mga dyan. Oh. Dyan sa Batangas, sa Lae. Yes, syempre mga taga-Alae. Lahat ng tropa ko dyan sa San Miguel, Manila. What's up, what's up? Wow. Tsaka dyan sa aking bayan, sa bayan ng Batu, Camarines Sur. Kumusta na kayo Uy, dyan? iba-ibang ano ko ngayon, ibang-iba yung mood ko ngayon. Parang nanumbalik yung ko. Hindi na gaano stress sa trabaho, 'di ba? Dati. Saya. Tapos nakakapagpahinga, 'di ba? Tapos may bagong bike, 'di ba? Tapos nawala ng COVID, 'di ba? Yung bagyo medyo humupa na, 'di ba? Good vibes ang natin. Good vibes na good vibes. Good. Life's good. Tapos mag ano pa lang tayo, first anniversary pa lang tayo. Yun, no? Yes! Ang lapit na! Oh. Exciting. Exciting! Next week, mga beshi, December na. And then January December 1. na. Ay, siyang alam niyo ba, Mayora, nag-meeting na kami about dun sa Pasko ng Pag-asa? Oh. Ng Gawad Kalinga, Australia. Tuloy na! Oh, yeah. Oh. Si X nag-confirm. Ay! Sabi ko mag-move on ka na. Hindi, you need to move on. Tama. Oo. Buti na nga lang, sabi ko sa iyo, Papi, buti na nga lang talaga yung friendship nyo nananatili. Kasalanan ko din kasi blinak ko siya. Alam mo naman. Kasi, di ko na-realize na hindi pa pala siya, wala siyang closure. Mga pala. Guys, disclaimer pala. Yung sinabi ko before na binalak ko, not all pala na di ko sila lahat binalak. Yung may ibang mga kulit lang din talaga na alam mo na, nagbigay ng communication, and then yun talaga binalak ko. Pero yung mga mababait naman is, di ko sila friend, pero di sila nakablock. Aba! Nagpapaliwanag pa, Mayora. May paliwanag. May nag-react din kasi yung best friend ko. Minessage ako, uy, ano sinasabi yung binalak ka? Hindi naman lahat. Disclaimer. Di ko lahat. Nagpapaliwanag. Sandali lang muna. Paano ba nag-umpisa itong binablock-block na ito? Ito yung last week na usapan natin na sabi, yung mga ex-ex mga daw. legal. Inigibin mo. Naglinis ka. Spring cleaning. Nag-ano ka, parang ang tawag dyan, purging. Purging. So, disclaimer, wala na okay na, clear na. Eratum, kumbaga eratum. So guys, si Ali Ganda Guetti is also watching. Yan! Noem Nice, Ali. Seso is also watching. Hello, Noems. Okay. Ayan. Pero, Good. sabi ko nga kay ex, alam mo, pasensya ka na hindi ko sukat akalain na hinanap mo ko na hindi mo ko mahanap because na-block kita. And I thought maganda lang buhay mo, gumanda ka naman, gumanda yung career mo, lumipat ka ng station. I thought you already moved on, but mali pala yung perception ko. Yeah! Huwag mag-assume. Oh, sorry, alam mo naman. Tama. Mas marami kang success sa akin, di ko alam na emotionally. Yeah! Saka na, siya, COVID-19 survivor. Si Mayora tuwan-tuwa, oh! Boom! Ang kapal ng mukha, ang kapal! At syempre si Tita Marisa din, di ba? Tuwang-tuwa siya. Oo. Sa nating dalawa. Wala niyan sa ibang bansa. So we are really looking forward po para handugan kayo ng isang gabing punong-puno ng kasiyahan. Yes. Siyempre pa, para makatulong tayo to feed the children. Yun pa, nakausap ko ng technical committee, Mayora. Okay, kanina. Sila Bert, tsaka si ano ba yan? Basta, Marcia siguro yun. And, dito tayo sa bahay with Ate Marisa that time. Okay. So, para dito ka na lang ikaw lang naman ang raratsada dun eh. Nasa likod lang kami ni Ate Marisa. So, yun yung natin. But, it is a 90 minutes of fun and Christmas concert actually. And good thing na pumayag si Maestro Ryan Cayabyab sa atin, 'di ba? Sa Gawad Kalinga Australia. Ang lahat na po ng proceeds nito ay pupunta lahat sa hunger campaign ng Gawad Kalinga. Yun ang yun ang proceeds natin. And syempre, we are thanking in advance yung mga
yung mga volunteers, ng mga international students. And we are very grateful na makakasama namin kayo dito sa project na to. Very, very meaningful ngayong Pasko. Yes. At syempre, meron din tayong mga palaro, meron din tayong mga contest. Oo. Kayo sumasali, kaunting paalaala lamang po. Meron tayong ham cooking contest at saka parole making contest yata. Wow. So just check it with Fastco kasi sila po ang committee dyan. So makikita po ninyo yung kanilang mga different kinds of requirements, kung paano po kayo sasali. At alam mo ba, Bibo, you can win up to $300. Ooh. Yes. Boom! Galing. Galing! Hindi ka naman din talagang mag-move. Kung peso, 10,000 pesos din yan sa Pilipinas. Yes. So, 10,000 Galing. pesos. Yes, Diba? and mga beshi, ang ibig sabihin lang dyan, dito sa Good Vibes, kahit anong mangyayari this 2020, sa Good Vibes Pilipinas, tuloy-tuloy pa din ang Pasko. Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Ang Pasko natin ay tuloy-tuloy. Talaga, we're gonna start, we're gonna end this year with a bang, with Good Vibes mentality. Oo naman. Si Papa Diyos, wala pa si Papa Diyos, tumawag sa akin yung kanina. Yes. Mukhang nakatulog, mukhang lasing Papa George? Si Papa George sa Chinese food. Oo, gano'n. Ano nga tayo, Bessie, next week? Mag-ano naman tayo? Oo ba? Maglumabas naman tayo. Pwede ba tayo next week? Pwede, hindi pa tayo busy. Ay nga pala mga beshi, gusto ko lamang i-announce uli at ipaalaala sa ating mga mommies. Ang atin pong Saturday class ng Tagalog Learning Melbourne ay naging Sunday na po at medyo busy-busy si Mayora pag Sabado kasi marami po tayong community engagement. Lalo na Pero sa Good tuloy-tuloy Vibes. pa rin po ang ating classes, same time, pero Sunday na po yan. So magkita-kita po tayo bukas. Yan. Okay? Yun. Oo, masyado pong busy kasi meron tayong Gawad Kalinga and then meron pa tayong ibang mga engagement sa ating community. So super busy. Ang Sabado. Oh. Kasi syempre alam mo yung mga tao nakalabas na. Actually, ang gagawin natin, Ginagawa. gagawin natin, yung time slot natin na 7:30, mag-live na lang tayo sa isang sa isang restaurant na pupuntahan natin. Pwede. Pwede. Doon na lang tayo mag-live. O, dito kami ngayon, naka-live kami, salo-salo with Good Vibes Pilipinas. Yan ang may-ari ng di ba? To promote their business. Good. Tama. Good idea. Siguro, ganun ang maganda nating gawin din. Just to, maiba naman muna, di ba? Tama. Magandang ambience yan. Saka the way we also help the mga small business, mga Filipino business dito. Ipo-promote natin tila to the max. Ika nga, di ba? Oy, hi B-Boys. Speaking of small business ha, gusto ko magpasalamat sa lahat ng ating mga tumatangkilik ng aral at kultura. Oo. Alam mo, natutuwa talaga ako sobra kasi ang dami-dami na pong bumibili ng mga Filipino books. So, sobra po talaga akong natutuwa. Alam mo ba, Bibo, ang best seller namin ngayon? Ano yan natin may Natabunan na ng Pugad Baboy! Wow! Ang aming bagong best seller. Yan, si Papi meron ng kopya ng Pugad Baboy. See? Wow! Oy, may collection ako nito. Tingnan mo yung collection ko. Buo from 1 to Pugad Baboy, 26. naku, mabenta yan sa ating mga daddies, no? Sa ating mga boys, mabenta. At para sa ating mga kabataan, alam mo ba, natutuwa akong sobra. Kasi sold out na po ang aming Noli Me Tangere at El Filibusterismo English Comics. Wow! Tunay lamang yan na ang mga batang Pilipino, kahit pinanganak sila sa Australia or sa Australia na sila naninirahan, gusto pa rin nilang malaman ang parte ng history ng Philippines. That's really, really, I'm so happy. So maraming salamat po, lalo na sa mga parents na talagang ini-encourage yung mga anak nila na malaman ang history ng Philippines, which is very, very good. Yes! Ayan. Mabuhay! Mabuhay ka lang. Alam mo ba, Basilio, nung mga panahon? Wala, napuntang Crispin. Oo, yan. Kailangan nilang malaman yan, which is really good. Yes. Yan ang laman ng mga literary contest natin, yung mga ganun. Lalo na yung mga Miss Gay contest, saka mga pageants. Yung Basilio, Crispin! Diba? Oo. Ang talent ay si Sita. Bakit mo nagawa sa akin to, Basilio? Ba't niyo ko iniwanan, Basilio? Crispin. Yeah.
Pwede. Ayan, si Papa Herman Arago. How are you, Yun, Papa si- Herman? Pigo Binangonan Rizal in the house. Papa Herman. Yes, kumusta ang tagayan dyan ngayon sa Binangonan Rizal, Papa? Kumusta Tatay Herman? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And then, Tama. mga beshi, pansin ko ngayon, di ba, nagkaroon natin ng kahapon ng Black Friday sale. Siyempre, medyo ano na rin tayo, after namin sa Learners Hub, hanggang alas 10 nagsasara yung mga mall. Napunta kami sa isang mall. Wow. Natuwa naman din ako, yung social distancing, aware na talaga yung mga citizen, mga OASI na. Alam nila na pagdating sa social distancing and also yung hand wash, minsan nga, nagugulat ako, pati ako, pagpasok labas ng mall, talaga puro, hawak dito. Culture na talaga. Kahit ano pa yung sinasabi nila, Bibo. Oo, kahit ano sinasabi nila sa mga social media na, papadan, tapos alisin na yung mask. Paglabas yun, nakamask ka naman. Nakamas. Mga to, ang dami mong, mga keyboard warriors, sabi nga ni Papa Eric Miraflores, keyboard warriors, di ba? Behind the keyboards. Yeah. Correct. Kaya nakakatuwa lang din. Napaka-aware na talaga yung mga Kaya no wonder why na napuksan natin. It's official. We did so good. Oh, I'm so proud. Yes, Victorians, we are so proud. So proud. So proud. And then medyo nakisay lang din yung mga kailangan. Uy, may bagong ano sa Sunshine. May bagong restaurant. Oo, Chibog. Yep. Sa Footscray yun. Tapos may isa pa yung sa Cebuano mga lechon. Oh, yung lechon. Ay, nakita ko yung picture ng Ni Jason, di ba? Sa loob. Puntahan natin yan, beses sa Saturday. Puntahan natin yan Saturday. Why not? Sa loob, yung blood pressure. Nawala yung topic ni Mayora. At maintenance lang yan. Wag kang mag-alala. Mayora, yung topic mo nawala dahil sa lechon. Maintenance, sabay si Charong Bulaklak. Paminsan-minsan laang. Speaking of Black Friday sale, ano naman, nabiktima ba kayo? Yung mga onting gadgets lang and also sa lahat din ng yung mga and also Kaunting yan. Ako kailangan kong isend sa ating GC. Kaya andyan sa GC na. Hindi pwede. And also, yung mga sale din sa mga cups, natutuwa ako sa mga cups. Alam mo naman, cup fanatic tayo. So, nakita ko rin mga jersey natin na nakita ko. So, ayun. Nakakatuwa. Kasi minsan lang eh. Pigil. Ay, nakaka-attempt, Mayora. 50% off, Lalo na, nagtatrabaho ko sa Just Company. Ay, Smiggles. Mga, alam mo yan, yung mga kikay-kikays, di ba? Dottie, Peter Alexander, tapos JJ's. Yun. Tapos, Just Jeans. Sa factory ako nagtatrabaho, may mga sales sila. Nice. Kaya lang sabi ko, no. Yeah. Hindi ko kailangan yung temptation nyo. Oo, sabi ko, kaya kong pigilan to. And then, syempre, kailangan pag ma-approve na si Commander, kailangan meron din siya para win-win situation, ika nga. Oo, ganun talaga yun, syempre. Lalo na si Mrs. mahilig ngayon sa mga yung mga lettering, yung mga notebooks, Nako, ako yung mga Depa. journaling. Nako! Ay, alam mo, nagagalit sa akin. Alam, itong style niya. Itong style niya, Mayora. Papasok siya sa di ba, sa typo. Titingin mo na sa akin yan. Oh, anong rereklamo mo? Hindi naman ako nagrereklamo. Di ba? Tapos, bakit? Mura lang naman to, Hindi naman ako nagsasalita. Sabi. Wala. Sino may sabi? Okay lang naman Kaya lang, aabot yan ng mga 2 oras sa loob ng typo. Alam mo yun. So, nalipasan na naman yung kami ng, di ba, malilipasan kami ng Indian food tsaka ng nasarahan na kami. Uli ng, di ba, ng, ano yun, yung chicken, yung Chicken house? Hindi, yung Portuguese. Yung Portuguese chicken. Portobello? Ano?
Yung mga ganun. Yung, Oo. sinasarahan kami. Yan, kainin mo yung typo mo. Ayan, may marami tayong greetings, ha? Marami tayong greetings. I-greet natin si Tatay Herman. Good evening po sa mga taga Good Vibes Pilipinas. Hello Tatay Herman, paki-shoutout po sina Aga, Cynthia, Onel, Dinok. Ito po ang aking mga kasama. Hello Tatay Herman. And also si Ate Liz Gimora. Good evening mga Good Vibes. And also si Papa George is watching with us right now. Tapos si Emily Zafra. Hello Mama Emily. Hello, what's up? Good evening guys. Malamig na gabi. Malamig na gabi. Kayo diyan. Good Vibes Pilipinas. Boom. May mga bagong words si Mami Emily, ha. Kailangan i-dissect natin 'to. Malanig. Ano malanig? Masyado may bagong mga dialect si Mami Emily. Bibo, continue. Nawawala tayo pag may pagkain, iniisip ko pagkain. Sa mga beshi, ito rin pagkakataon din natin, syempre magbumili na rin ng mga, mga Christmas gifts. Kasi kailangan talaga pine-prepare din natin So marami na rin tayo mga friends. And then, medyo dumami na rin ang aking inaanak dito. Syempre pag friendly ka, minsan may advantage yung friendly, pero hindi ko naman sabi disadvantage, pero dumami sila. Ngayon ko lang din na-realize na nadagdagan ako ng 4 na inaanak. So good luck. Medyo nagpasa sila ng 10. So lahat ng inaanak ko Jordans. So kahapon natapos ko na yung yung list ng regalo ko para sa kanila. And then may upcoming din na bibinyagan. Kaka-inform lang din sa akin na ninong din daw ako. So God bless. Ako ninong ako sa kasal, Diyos ko. Ibig sabihin yan, Bibo, yung mga kaibigan mo o yung mga magulang ng mga batang yan, naniniwala sila na ikaw ay isang magaling na ninong at ikaw ang gagabay sa mga anak nila pagdating ng panahon. And also, naniniwala, tama. And also, dagdag ko kay Mayon, and also naniniwala sila na galanti ka. Okay, yun nga. Yung papi. Yun lang, Papa George. Magandang gabi. Sorry po sa mga... Mukhang nasarapan ka sa Chinese food, sabi ni Mayora, ha? Marami ka. Kabarkadahan dyan. Pasensya na po. Kasi po, kailangan suting yung tawag sa kamag-anak. Yan. Shout out kay... Magandang gabi po sa inyong lahat ulit. Ayun. Bati ka muna, Papa George. Magandang gabi po sa ating mga barkadahan dyan. Pasensya na po kayo at ako na late gawa ng... Ganun pala, pag nasa ibang bansa ka, pagka tumawag, hindi mo pala pwedeng i-postpone. Pasensya na po. Anyway, andito na po tayo. Yan po ang magandang balita. Yan. Galing ako sa city kanina. First time. Kumpara nung una akong pumunta ron, talagang sabi nga nila, ghost town. Pag talaga naka-hard lockdown. Kanina, maraming tao. Nakakatuwa naman, pag tinitingnan ko yung mga tao, kahit na marami na, may mask. Yan. Tapos pagdating sa mga kain, talagang pumipila, talagang disiplina. Maganda yung experience ko. Hindi ka nervous. Siyempre, the usual, kailangan kapag pumasok ka sa enclosed space, dapat nakamask ka. Tapos sanitize. High-tech na pala yung paglalag ngayon. Dati kasi susulat mo lang yung pangalan mo, papel, sa ballpen at papel. Dito ngayon, ang tawag dito, kasi marami siya. Ha? Ano tawag doon? QR code. Ayun, yung QR code. Ang galing i-high-tech mo na, which is very good. Kasi nung araw, napansin ko, sa isang papel, susulat mo yung pangalan mo, sa telepono, di yung kasunod mo, di lahat ng naging guest mo. Yung ballpen mo, buti kung lahat may kanya-kanyang ballpen. Ngayon, wala na. Yung nakakatuwa, safe nga lumabas in a sense na katulad na, hindi ka gagamit ng ballpen na may ballpen, lahat kasi high-tech na. Saka kung magkaroon ng problema, at least yun, may contact tracing, which is good. Tapos noon, the usual, social distancing, iwasan mo na muna humipo-hipo. Ngayon, sale. Nakakatuwa. Hindi naman ako namili. Kaya lang, pag di ba, sakit natin mga Pilipino yun, basta nakasil, lahat yata pinaghahawakan. Yung mga ganun, yun yung possible problema. Makikita mo naman yung mga iba, hindi rin naman masyado naghahawak. Kaya yung possibility ng cross-contamination na, technically wala. Tapos the usual,
sanitizer, yung mga ganun. Yun yung sabi ko, Papa George, ang daming mga kontra dyan sa mga social media, di ba? Yung mga, ayan, kontra kay Papa Dan. Tapos, hindi, alisin na dapat yung face mask. Paglabas nila, naka-face mask din naman. What the? Di ba? Yun yung comment ko kanina sa Kaya, wala din. Matapang lang kayo sa sa Hindi, pero nakakatuwa kasi, katulad ito, laki-laki ng city, no? Wala akong nakitang pumasok sa loob ng Melbourne Central. Wala akong napansin na walang mask. Talagang pag pumasok pala, ganun pala yun. Pag nasa labas ka, open space, pwedeng wala, Pwedeng alisin. Pero pag pumasok ka pala sa enclosed, nire-request maglagay. So far, katulad yun, sa dami ng mga tao kanina, wala akong napansin na pumasok sa enclosed space na walang mask. Kaya, which is good, no? So, hindi natin kailangan ng mga police na maninitanas ng mga mask. Parang automatic, which is very good. Nakakatuwa. Papa George, alam Yun mo, ang aking experience today. Papa George, alam mo, pumunta ako dyan sa St. Bergs. Alam mo yan, Mayora, St. Bergs? Di mo alam Oo, yan. sila yung may lasang Jollibee na Alam mo, nag-request kasi si Bunso ng sabi niya, chicken and spaghetti, kaya nag-take away ako. Alam mo, sa kanila, nilaki ng no mask, no entry. Which is yan, good yan, kasi sabi nila, we would like to protect our business. Bakit? Pag makontaminate ba kayo dito, hindi problema yung business namin. Kung ayaw hindi kawalan, na hindi kayo bumili sa amin. Di ba? Yeah, it's true. Sabi niya, our business has suffered for so long. Sabi na kailangan protektahan namin yung business namin ngayon. If you wanna go inside without a mask, good luck. Hindi ka namin papasukan. So yun lang sa cabin nila. Meron din silang contact tracing because sabi nga nila, they cannot afford to lose the business again. Kaya sumunod na lang tayo. May mga ibang lahi. Hindi ko na sabihin yung ibang lahi. It's a sensible thing to do. My God. Kasi kung hindi tayo sumunod, wala tayo sa position natin ngayon. Tama. We did the right thing. Ilang days tayo na zero community 23? transmission. 30 na, no? Isang buwan na. Buwan na, almost 1 month na guys. Kaya, so lahat sa buong mundo talaga naiingit sa atin. They envy us. And also kaya naging kultura na rin, nakita ni kasi nila yung kahalaga ng face mask and also social distancing. Napaka-effective. Ayaw daw nila sa mga Dracorian, di ba, na process. Which is na kung di natin ginawa yun, malamang nasa 700, taas pa din ang ating COVID cases. And also sa lahat ng natin, sinabi ko nga, di ba si Joe Biden, di ba nabanggit ko before na humingi na siya ng advice sa ating Prime Minister's Como na kung paano natin na-contaminate. Dapat kay Dan siya ng advice, hindi kay SCOMO. Oo nga. Sa akin. Well, May baon akong English. Pag tumawag, it shows that Melbourne is really the most livable city in the world. Indeed. Boom! Right. Pero alam ko na sa dati nating mga talakayan, nabanggit ni Mayora, and re-repeat ko lang. Alam mo, lahat naman ng tao may right. You have your right. Kung ayaw mo magsuot, wala namang problema. Kaya lang, yung palang right, meron palang kakambal yan. If you have the right, meron palang kalakip na responsibility yun. Yes. So, hindi yung basta, kasi right to, ganyan. I think And consequences, di ba consequences? Yeah, may responsibility. So, yung kung ayaw mong, if yung feeling mo, yung paglalagay mo ng mask violates your private space, well, you are entitled to that one because that is your right, di ba? Pero kaya lang, kung papasok ka sa katulad ito, yung sinasabi ni Papa Melvin, sa sa loob ng bahay mo, di gawin mo kung anong gusto mong gawin. Yeah. Pero kung papasok ka sa public space, tapos... Iba tingin sa'yo, no? Iba tingin sa'yo ng mga tao. Siyempre, negosyo yan. Siyempre, they also have an interest to protect. So much as we wanted to respect your right, we also have to respect naman yung right naman ng ibang patron, right to be safe. Yeah. Yung mga ganun Kaya kalakip nga nung right is yung responsibility. Ngayon, yun ang magiging problema. Well, I think the greater good is yung greater good for the community laging mangingibabaw. Kasi isa kontra sa 10. Di yung siyempre yung right naman ng 10. You have your right for your space. E paano naman yung 10 na yung right to be safe? Parang ganun.
Alam mo kasi mga besties, ang problema kasi sa Australia, hindi nila subject yung social responsibility. Sa atin, di ba, meron tayong GMRC dati, religion, di ba? Tapos, sa college, meron pa kayong social sciences, di ba? Social science. Sa high school, meron pa kayong mga, social, di ba? Yung mga sock size, di ba? Sa mga, meron pang mga ganun. Tapos, maganda pa yung mga social activities and interaction nyo sa mga tao in community. Dito wala. Pag school lang talaga. Kung yung subject, anong curriculum, yun lang. Because of diversity. Kaya nawawala yung social responsibility. Ito siguro yung chance na nadapa muna tayo because of COVID para malaman natin na meron pala tayong dapat protektahan, hindi lang yung sarili natin. Protektahan din natin yung kapwa natin na tao, na human being sa paligid natin. Kaya mas maganda rin yung nangyari yung COVID, di ba? Minsan may ganyan. Lahat ng ating authority ngayon is nakafocus natin mga food police force natin, hindi na sa city mga beshki, sa mga alam mo na sa mga beaches, yung sa St. Kilda, sa lugar na yun kasi minsan sa sobrang saya na lalo pagdating sa gabi, nakakalimutan na yung social distancing, which is na maganda din, at least may isang lugar doon na nakafocus din at madali naman makontaminate din yun, madali naman sila makontain just in case na nagkaroon na naman ng onting nakalimutan, nalasing, tapos ayan na. Pero I'm very happy na wala tayo ngayon, walang transmission. So magtutuloy-tuloy na to hanggang next year. Let's be positive in a good way, ika nga. Ako ang tinatakot ko lang, Mayora and mga besties, pag magkaroon naman ng case, grabe ang sumbat niyan. Ang bilis. Ang susumbat niyan. Eto naman kasi mga irresponsible mga taon to eh. Mabilis. Di ba ganyan ang judgment agad eh. Ba't kasi may mga siraulo? Di ba? Kasi lampasan na natin eh. 30 days na tapos biglang magkaka-case na naman. Andyan na naman yun. Kasi naranasan natin yung talagang 5 kilometers, hindi nakakapunta. Hindi ka nakakapunta sa mga family mo. Marami namamatay sa family, sa mga matatanda. Tapos magkakaroon ulit ng case. Ayan, sigurado, havoc yan. Lahat ng comment yan. Kung sino man, di ba? Yan kasi, lalo pag, pag ibang lahi, lalo na. For example, sample na lang mga Pinoy, sample mga, kasi more on family, ang Indian, mga Indian, more on family, but, mga Europeans, more on family din, mga Pilipino, more on family, pag mga lahi-lahi, kasi kayo mga ganyan, di ba? Yes. Iba ang maging impact na naman natin. Kasi babalik na naman tayo. So, hopefully naman, hindi na uli mangyari yun. Diba? Yeah, we learn our lesson mga beshi. Look what happened to Europe ngayon. Lahat ng mga kaibigan kong frontliners din sa UK, nagbalik lockdown na naman sila. So, wag na natin tularan yung mga ibang nasyon. Alam na natin yung gagawin natin, which is good talaga. Sinabi ko before na naging kultura na talaga ang pagiging pagiging aware sa paano masugpo yung transmission ng natin ng COVID. Pero alam mo, pag nangyari yan, Papa Melvin, siguraduhin mo, ilalayo mo yan kung sino man yan, nag-iisang taon yan. Layo mo yan sa lola ko at saka sa lolo ko. Kasi pag nadikit yan sa lola ko at sa lolo ko, ay sigurado makakatikim yan ng pingot sa tenga. Naku, isusumpa yan. I'm telling you, isusumpa yan. Kaya kawawa. Kawawa, isusumpa talaga. Nakakatakot na discrimination. Kaya ako, hindi ako lumalabas ng bahay eh. Naku, baka. No, lalabas lang tayo doon sa Cebu sa Cebu Lechon doon lang tayo. Ang sarap maging malaya, di ba? Na-experience yung mga beshi, yung tinanggalin 25 kilometers, talagang, ang sarap talagang yung magdadrive ka na medyo may 100 kilometers sa freeway na yung nararamdaman mo, hindi na yung 60, 80, no? Ang sarap ng pakiramdam na gano'n, uy, malayo na narating ko, ang sarap talaga. So, good thing din talaga rin na naging close din kami ng aking mga neighbor. Kami naging close na rin kami, Kaya, which is good. Mukhang magkakaroon na kami ng mga party, Yun. Nag-uusap na kami yung mga Australia Day celebration, itong street na to, kasi may mga Pilipino rin kaming mga kapitbahay Kakilala na namin. Tapos, alam mo na yung mga Halloween parties, di ba? Di ba yun? Kaya, mga trick or treat din. Ang namin sa Australia Day, magkakaroon ng mga street foods picnic dito. Wow. O kaya sa park kami. Sa Pilipinas kasi sinasara natin yung kalye, di ba? Oo. Pwede ba natin gawin Isasara natin yan dito. Hindi kaya tayo hulihin ng pulis dito Hindi, basta may permit daw kasi
magandang ano yan kasi pag lalo sa mga neighborhood watch, 'di ba? Pag may mga, 'di ba, may mga suspetsado kang mga outsiders na from other places na penetrate, 'di ba? Yung mga perpetrators na di mo alam kung nanakawin yung mga ano mo, yung mga solar torch mo sa garden, 'di ba? Alam mo na, solar torch sa magkano lang 'yan, mate? 'Di ba? Magkakaroon ka ng mortal sin because of solar torch. My God. 250. Kung million yan, nakawin ko yan, mate. Pero kung $2.50, nako. 50. Mga tao talaga. Ayun, shout out, Papi Melvin from Maki Abellon. Oy, member, kasama natin yan sa Team Legit, si Papa Maki Abellon. Sabi ni Tio Herman Arago, pa-shoutout kay Gian, Brent, Bray, eto pa. Yun ang sinabi niya. Okay. Maki Basta Abellon. ako ang pinakamasaya sa lahat. Oo nga. Dilawan ka ngayon, balita ito, Mayora. Kasi yung pag-ease ng restriction, tamang-tama sa birthday ko. Kaya lang kasama ko kayo. Oo nga. Perfect na perfect yun. Good timing. So, ako pinakamasaya, inaabang-abangan ko talaga yun. So, Alam mo, Mayora, tamang-tama yun. muntik nang maiwanan ni Papa George yung niya, yung laurel leaves, ha? Kaya, yun ang... Alam mo, may kwento yan. Sige. Hindi ko nakakalimutan yung laurel leaves. Hindi ko nakakalimutan yung aking dimsim. Tomay. Oo. Ay, siomay. Ang nakakalimutan ko, yung envelope. Yung Token of yung appreciation token ni yan. Mayora. Pero alam mo, Mayora, dumating na. Nakakuha na namin kanina. Yes, yay. Yeah. Alam mo, nung binubuksan ko, sabi ko sa main bahay ko kaya sa, pakibukas mo nga. Alam mo, binati. Sabi niya, saan ba galing to? Sa England ba galing to? Kasi meron pang yung seal ng anong tawag din yung seal ng parang twins, yung wax. Wow. Pero shout out ko yung aral at kultura. Tingnan mo naman ang quality ng packaging. The girl from Look Persia. at that, yung Galing. packaging ng aral at kultura. Yan, oh. Yes, Uy, that is- nag-auto zoom din palang camera ko, oh. Para DSLR, oh. Bata. Oh. No. That's not Alibata. That's my buying. Okay. Shout out sa misis ko. Salamat sa motorsiklo, ha, mami. Yeah, Papa George, nagustuhan mo ba yung stamp? Yes. Very Actually, personalized. yung mga unang nabanggit napansin ni Elsa nung binubuksan sa likod, ba, meron ba palang ganito? Sabi niya, parang parang royalty ang nagpadala. Sabi ko, invitation niya sa Buckingham Palace. Yung selyo ng sulat, napansin mo ba? Yes. Kakaiba. Personalized din yan. Parang mga royal, para talagang mga parang pupugutan ka ng ulo. Oh, ito yung susentensyahan ka ng Kaya alam mo, ng decapitation. personalized yung highly personalized yung ginawa ni Mayora. Kasi iba dyan, magpiprint lang sa sa Word, piprint, tapos gugupitin, Laway. tapos ididikit. Di ba? Kaya hindi kay Mayora, isa-isa handwritten. Taka yung ballpen, hindi ballpen yung Mayora. Ano ba yung pagkaisulat mo, yung kulay Fountain puti, yung pen. tinta. Ay, oo. Oo, yun nga yung sinasabi ni Papi kanina, Oo, nahihiligan. na-addict kayo. Si Mrs. na-addict sa journaling, ha? Masyado kayo na-addict, ha? Guys, Pero Bibo, itong problema sa iyo hindi ka nakapunta. Ang pinakamagandang parang preparation ni Mayora is lahat prepared. Wow. May mga alak. Alam mo yun, pag meron tayong alak diyan. Alam natin kung anong oras yan lalabas sa happy hour, ha? Alam niya talagang parang sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga handaan sa Pilipinas, ito yung mga pulutan, ito yung gusto mo ng kape, 'di ba? Ito, gusto mo ng ganyan. Oo, gusto mo ng vodka. Tapos Meron pang prutas. naglabas pa, galing talagang siya, customized, ha. Paglabas niya may plastic bag, bag puro alak. Alam natin 'yan. Inom lang kayo, don't be shy, no shy. Walang hiya-hiya. Matindi yan. Iba yung hosting talaga. Yun ang nawala ka Bibo doon. Pero alam mo, Bibo, buti na lang hindi ka dumating. Pangit pa ka, no? Kasi init talaga ang ulo mo Kasi ako nalito ako sa dami nung hinanda ni Mayora. Hindi ko tuloy malaman kung anong uunahin ko. Pero siguradong ginawa ko, yung pansit, yung sa dulo yun. Kung sa plato, pansit lang. Kasi alam mo naman sa atin sa Pilipinas, hindi kumpleto ang birthday pag walang noodles. Kasi sabi nila, yan yung sign of long life. Kaya nung nilay yung sa plato.
Pero nahilo ako doon sa kung anong dadamputin ko. Naku, yung Yung tulingan palang talaga. appetizer mackerel. niya, sa akin, ulam na kaagad yun. Naghanap kaagad ako ng kanin. Nakadalawa ako nung pinagatian namin misis yung mackerel. Ang sarap. Alam mo yung mga gano'n naman kakainin ka kanina. Nakakagutom. Kwento pa rin, nagugutom na ako. Nagsisisi ka tuloy. Sana may time machine ka na pumunta ka doon. Di ba, marami pa namang next time na Yes, looking forward for that. definitely. Meron din kasi tayong obligation sa work and also sa learner sub. So, next time, isa-set natin yan. Set natin, pwede ba Sabado? Mag-ano naman tayo? Kasi si Mrs. may pasok sa gabi. Pwede yan ng hapon. Oo, pwede. I-set natin. No? Siguro, after school holiday, no? Medyo tayo natin yung Kailan schedule. na bakasyon nyo, Bibo? Sa work, kailan ba? Hindi, hanggang 20. Meron pa kaming Sa trabaho. Learners Hub. Ang learner sub, school holiday will be first week ng December. First week Uy, ng December. tama yan. December na next week, kaya yun na yun. Yun. First week ng December, meron kaming learner sub. Pero yung, alam naman natin, gusto rin natin makatulong sa dumami yung IELTS natin. So, good luck sa mga student namin. Kaya natin yan. Hanggang March next year kasi fully booked na kami ang learner sub. And then, Ate May, I know you can do it. Sa lahat ng students namin, highly recommended ikaw pagdating sa PTE. Yeah, ikaw ang tinatawag kong demigod pagdating ng PTE. Si Sinasabi Demi ko Moore, sa Si students. Demi Moore. Ano sabihin ng PPE? Demigod. PTE. 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 Akala ko PPE. Person Test of English. Yes. Akala Test ko of English. physical therapy exercise. Yun pala. Hindi ako pwede dyan sa English. Malilito sa akin ng estudyante. So, Good day, Mike. Do you come to die? No, I come to live. so Papa George, nakita Kaya hindi mo na pwedeng gawing guest lecturer dyan sa learner's hub. Sasabi tayo dyan. Nilito kaya ang Papa estudyante. George, basta Pinoy, kaya. Hindi, Papa George, sa kanina naging topic namin, nakita daw nila na nasa restaurant ka raw, na Chinese restaurant. Oo. Oo. Kwento naman dyan. Hindi kasi yung tawag dito. Kasi naalala ko nung January, February, nung nagsimula. Walang gustong kumain sa Chinatown. Kasi sabi nila, pag kumain ka ng Chinese food, baka magkaroon ng coronavirus. Tapos sa YouTube, ayaw uminom ng corona beer. Kasi sabi nila, pag uminom ka ng corona beer, magkakaroon ka ng coronavirus. Sabi niya, paano gawa sa Mexico? Well, anyway, edi nagkita kami nung aming matagal nang kasama sa hospitality, si Paring Ray. Yun ako'y hanga ako doon sa, alam mo, pag nasa hospitality ka, pag nagtatrabaho ko sa hotel, sanay kayong galaw ka ng galaw bilang lockdown, tigil. Parang, yun yung parang nagre-retire ng wala ka, hindi nakaplano, kasi biglang, sanay ka na may ginagawa araw-araw, biglang titigil, bam. Tapos nun, ang dahil ng restriction. Pero si Paring Ray, hanga nga ako kasi mga ganun, malapit sa depression, sa anxiety. Pero alam mo, ang ginawa niya, nag-gardening, tapos noon, kung ano mga ginagawa niya, para lang hindi siya naiinip. Tapos noon, ngayong nilift na restriction, sabi ko, sir, magkwentuhan naman tayo. So, nakita kami. So, sabi ko, kain tayong Chinatown. So, nagkaroon kami ng pansit, dumpling, kanin. Wow. Tapos noon, yung sausawan na, ano ba yun, chili oil na merong black vinegar Uy, sa soy sarap sauce. nun. Ayun lang. Kaya lang, may na-discover ako, Mayora. Naman yun. Dati, sa Pilipinas kasi, pag umorder ka ng kahit na, automatic yung extra rice. Kanina, dalawa kami, hindi namin maitumba yung isang platong fried rice. Sabi ko, dalawa lang yan. Either masyadong generous yung restaurant or nakakaedad na yata tayo, umihina na tayo sa pagkain. Kaya meron pa kaming take away, konti. Wow. Pero Alam mo, masarap dyan sa Chinatown ng... Masarap dyan sa Chinatown yung kanilang deep fried fish tapos may sauce. Yes. Tapos yung hot and sour soup. Grabe. Tsaka fan din ako ng mga dim sum nila Sarap talaga. Ang sarap ng, alam mo, hindi nakakasawa. Punta lang tayo sa High Point, yung dyan, Dim Sum Plus dyan. Ako, pow! Ay, oo, papi. Sarap din doon. Oo. Sarap din doon. Panalo din doon. Panalo din.
$10, 10 pirasong pork dim sum. Tsaka nakita mo, Papi, di ba? Na sinuserve nila na fresh na fresh. Kasi nakita mo, yung mga waiter din, tsaka yung mga cook doon, nakita mo, nasa glass lang sila. Nakita mo, ginagawa nila eh. Talagang ginagawa nila isa-isa, no? Tapos nagsasadsatan pa, no? Pero alam mo, ano yun? Yung mga sa kanila... Nagugutom na si Mayor. Mahusay. Safe. Napaka-safe. Ang maganda pa doon, unlimited yung chili sauce. At mga beshi sa mga papis ha. Masarap yung siomai ng Merchants Manila. Oo. Oo, masarap siya. Tsaka yung kanilang siopaw, ang sarap din na. Ang lambot ng tinapay. Mapuntahan nga si Papa Parang Elisan Colon mamaya. Parang Colon style eh, yung kanilang show po. Yeah. Yun. Pero sabi ni Papa Elser, itry ko daw yung chicken. Dumating yata nung Friday. So Papa Elser, pupunta ako dyan. Bibili ako ng chicken. Yeah. Dapat meron tayong delivery para medyo naubusan tayo eh. Alam Ubus mo, daw. nung araw sa Pilipinas, naalala ko. Alam mo yung supot ng ice candy? Di ba pag bibili ka ng siopaw, may kasamang salsa? Sarsa, oo. Yung either hot sauce o kaya yung isa. Pag nasa bus ka, papuntang probinsya. Kaya hindi ako marunong kumain ng siopaw na walang sauce. Kasi sa bagay, sa Pilipinas, ganun. So, para kang nasa ice candy. Kaya, pagating dito, walang sauce. Ketchup na lang. Ketchup. Chop na lang. Pero sabi ko nga mga besties, alam mo sa Bicol, yung toasted siopaw. Naku po. Nakakamiss yung toasted siopaw na yun. Iba, iba. So mga beshi, si Nanay Yolanda Uy, Villasca. Nanay Yolanda! Nanay Yolanda, magandang gabi po sa inyo. Kaya binabati ko siya kasi na-miss ko na rin yung kwek-kwek. Yung mga, alam mo naman, gumawa si Nanay Yolanda ng kwek-kwek. Dinala ako dito. Sarap. Grabe, parang nasa Pinas lang din. Pati yung sausawan mismo yun. Yung bang kwek-kwek, yung ba yung itlog ng pugo? Yes. Ayaw kong gawin yan. May kwek-kwek na nung Penoy. Yung malaki. Penoy siya yung duck egg. Hindi yung kasi, minsan, hindi ko alam kung nung nasumpungan ko, kasi nakakita ko itlog ng pugo. Sabi ko, ito, masarap sama to sa yung tokwa, yung mga stir-fry na gulay, lagyan ko ng pwede. Aba, ang hirap palang balatan yan. So, bakit yung daliri ko kakabalat, dalang liit-liit, sabi ko, ayoko nito. Meron nabibiling nasa lata na. Pagpapalat niya, Papa George, pag inahon mo siya, di ba mainit? Pag inahon mo siya, ilalagay mo siya sa malamig na tubig. Kaya lang, kahit lagay mo sa malit na tubig, dahil medyo mataba yung mga daliri ko, lit-lit lang ng pugo, parang hirap na hirap ako. Sabi ko, paano kaya yung sa Pilipinas to yung mga umu-order, mga 10 piso, yung mga, di ba, ilan yun, nakapila. Sabi ko, mahirap pala magbalat ng itlog ng pugo. And then mga besya, meaning ko na medyo na-challenge din ako yung, alam mo yung sago? Kung paano sagong di nangyari sa akin parang hilaw o kaya parang lusaw, ganun na nangyari. May technique din pala dyan. May oras lang yan. May oras pala. Kailangan pag sa sago, Bibo, papaano mo muna siya. Tawag dito, i-rest mo muna siya. Tapos lalamig siya ng konti, tapos iboboil mo ulit. Alam mo, ito, malamang si Papa Melvin, alam na to. Alam mo, Bibo, ang basa ko sa iyo, mainit ang iyong mga mata. Kasi sabi nila, yung sa gata, yung pag naglalangis ka, yung ano ba tawag doon, yung latik. Sabi nila, hindi lahat kayang maglatik. Kasi yung, di ba, sabi nila, merong iba, sa kasabihan ng matatanda, mainit ang mga mata mo, kaya hindi ka makapaglatik. Totoo ba yun, Papa Melvin? May technique yan. May technique. Pag talagang kakanggata, yung talagang gatang-gata, niluluto muna yan sa low fire. Wag mong susunugin yung wag mo susunugin. Once na inilagay mo na yung gagataan mo, for example, kalabasa, yun. High fire yun. Once na mag-high fire, makita mo na dyan, magnanamis-namis yan, yung mantika niya lalabas. Because, naging oil na, nawawala na yung pagiging milk niya. Diba? Yung pagiging milk niya, nag-evaporate na yung tubig, kaya natitira is yung oil. Dun nananamis yun. Ang tamis-tamis. Masarap sa Papa Melvin.
sa ginataang tulingan. Yan. Lahat ng gagataan dyan. Ang problema, yung mga, since walang ano dito, walang nyog dito. Oo, Diba? nasa cans. O yan. Sa ang importante dyan, may technique din ng cans. Huwag mong, dapat, lutuin mo muna yung mga sahog mo bago mo lagyan ng... Iba sa kakanggata. Kakanggata, gata muna. Gata plus ricado. Okay? Pero, yung technique naman ng mga gata, lutuin mo muna, especially yung tulingan, steam mo muna yan, kung gusto mong steam. Tapos, saka mo lagyan ng gata. Kasi, pag masunog yung gata, papait, tsaka aasim. Diba? Aasim yun. Hindi pareho rin ng ano yan. Bawa yung ginataang tilapia. Mm. So lulutuin mo muna yung tilapia. Okay, pasisingawan mo muna. Depende nga sa gamit mong ano. Kung yung, Yung nasa lata. yung nasa lata, yung... George, O, ano nyo muna? Pag ginataang tilapia, ako, piprituhin ko muna yung tilapia. Yan. Gisa mo muna. Yung iba naman, pinapaksiw muna yung tilapia Oo. kasi para yung karne hindi malugas. Mm. Tapos sa dulo ang gata. Ganun ba? Yan. Yes. Pero mas maganda yung technique namin ni Bibo. Ipiprito mo muna, tapos gigisa mo yung gulay mo. Nakakagutom ako. Kung maglalaing ako bukas Pero mas maganda yung technique namin ni Bibo. Ano? Kakain lang. Pupunta kami sa kapitbahay, makikikain. O, di ba? Exactly. Magaling yung technique natin yun. Boom! Oy, shout out. Meron tayong mga shout out. George. Shout out tayo marami tayong Okay, mga kasama sa team legit from the UK. Ayan. Wow. You, Kai? Yeah, UK. How's the Queen? Says Funasher. Ayan. Funasher Pistida. Ayan. And also si Maki Abellion na nasa, ano yata siya, Qatar. Ingat kayo dyan, ha? Ingat Second kayo win, dyan, ha? guys. O meron tayong mga nanonood galing pala ng UK sa England. Yeah. Yes. Ano ba weather sa kanila ngayon? Malamig, ano? Yes. Sobrang lamig Sa atin ngayon. may pa-summer. Lamang ang lamig doon. Ang summer doon is 25 degrees for 1 week. That's For 1 it. week lang yun. That's it yung summer sa UK. And then, Tapos, maulan na. puro lamig na. And then, napakaswerte talaga natin dito sa Australia kasi sa UK, na-experience ko dyan before yung sinuserve yung fish and chips, di ba dito sa Australia, napaka-fresh, mainit. Oo. Doon, ano na. Doon, pag sinerve, medyo malamig na. Hindi, tsaka ano na, pre-made na siya. Iinitin na lang. Dito, papakita pa sa'yo kung paano isa lang yan. Minsan, papipiliin pa sa'yo. Ano bang ito ba gusto mong fish? Anong fish gusto mo? Yan. Tapos, iaano sa butter. Tapos, kung gusto mong i-grill, i-grill nila. Ang sarap. Lalo na dyan sa sa fish and chip shops, mga kaibigan natin, mga America, mga Australian Lebanese. Uy. Dyan sa Under the Sea. Dyan sa Yarraville. Number 1 in the world. Uy. Number 1. Kakain kami niyan sa Mayora? Sa Pasko ng Pag-asa. Yan ang orderin. Maisulat nga yan. Under the Sea. Under the Sea, Yarraville. fish and Sa Yarraville. Okay. Yarraville. Noted. Pagkapasok mo, pagkalagpas mo ng ng train, yung relays, ayan na. Nangangamoy ng fish and chips diyan. Nako. Yung dati nung nakatira ako diyan, dumadaan ako diyan, di na ako lumilingon eh. Doon ako nanaba eh. Matik na. Ay nako, isang amoy pa lang. Parang namamagnet ka na. Grabe. Pero napaka-fortunate. ang huli kong kain ng fish and chips nung Biyernes Santo pa. Kumain ka Tagal-tagal na mo pa, ulit ng George. fish and chips, Papa George. Basa. Masarap ang basa. Hindi. Tapos ang gusto ko niya, Gummy. yung tiga mo ng lemon. The best. Ano Papa Melvin? Gami siya. Gami. Ang basa, wag kang masyado sa basa kasi carp yun eh. Pag maano mo yung King George, yan, number 1 yun. Mahal-mahal yun. Pero pag may... Papa George yun. King George. King George, masarap yun. Tapos yung flathead, naku, isa rin masarap yun. Okay, Pero, masarap. pero yung gummy shark, ang sarap nun. Pating ba yun? Pating yun na yung maliliit na breed. Binibreed kasi yan eh. Ngayon, ang sarap nun. Juicy in the inside, crispy in the outside. Ay, yummy. Ang masarap niyan, hindi lemon. Chicken salt, vinegar. Vinegar. Pati yung chips, putong mo yung chicken salt, vinegar. Yeah. Tapos meron ka pang konting mga calamari. Diba? Fish basket ang may orderin nyo, mga $12. Busog na kayo, sobra pa.
Pero Ang laki ng fish, kaya lang ganito. kumain ng ano eh. Laki ng fish, Ng- ganito kalaki. Kaya lang mag-dine in sa fish and chips. Bakit? Eh kung ako kakain magdadala talaga ako ng kanin. Ulam. Ula, Papa Josh. Kasi dala mo sausawan, sir, hindi suka, hindi Suka talaga. hindi Pero, lemon. pero ang Patis sausawan ko kalamansi. niyan, pang sausaw ko talaga niyan is yung pinakurat. Number 1 yan sa akin. Pinakurat. Pinakurat, Mm-hmm. ang number 1 yan. Ay, nagugutom Ay, ako, dadala sarado ko ng na. kamatis, saka itlog na pula. O, di ba? Uy, Ang sarap Yummy. na. Kaya hindi ako pwedeng kumain Magbabilaw. hindi ako pwedeng dining sa fish and chips, nakakahiya. actually, pag off mo Mayora and Bibo, punta tayo dun sa Under the Sea. Sige. Looking forward for that. Those are my friends. Kilala ko dun, sabihin mo lang, Melby. Kaya, pag mas maganda, punta tayo ng grupo doon. Puntahan natin. Mag-live tayo sa ating Yun. van movie natin, sa ating Pwede. live review. Yes. So, may input na tayo kasi sabi ni Papa Herman Arago, mas masarap po yung medyo sunog ang gata. Yun! Lasang latik. Siyempre, yan ang matamis, Papa Herman. Pala. Alam mo, Papa Herman, yan ang masarap sa pulutan, yung ginataang pato. Nako po! Pulutan natin yan, Papa Herman. Pag manamis-namis na yung pato, nako. Pulutan, sarap sa gin, bulag. Gin Sipol. Oo, yung... Grabe talaga, nakakagutom ang usapan natin, mga beshies. Ang maganda rin kasi namimiss dito. ko na si Bunso. Nasaan na ba si Bunso? Wala, naka-ano ngayon, siguro na may boyfriend, ha? May boyfriend ka na ba, Bunso? Busy? Wala, nakita ko, nasa kainan, eh. Aba. Mukhang ano. Kala ko naman busy sa trabaho. Parehas siguro. Social life naman ng konti. Kailangan niya ng balance. Tama. Konting social. We miss you, Bunso. We miss you here. Kahit dito lang sana sa malapit-lapit, besties, mag-halfway tayo, mag-meet tayo. Kasi si Bibo hindi pa nami-meet si Papa George. Hindi pa nami-meet si Ako, pwede akong dumayo kahit saan. Yeah! Basta nasa navigator. Ngayon, ang gawin mo, sunduin mo na lang sa dito na lang tayo sa Melton. Sunduin Ayan, mo. okay dun ako dyan. Okay, Caroline Springs, di ba? O, pwede. Caroline Springs. Meron masarap na dyan yung binigay sa akin na sporting. Mga lang dyan mga baby back ribs. Pwede na. Yum. Yan yung masiram. Masiram yan sa mga Bicolano. Masiram. Siram. That's good. Para Para ko lang nalaman, pagdating pala ng pagkain, si Melvin pala dapat ang Oo kakausapin. nga eh. Yung pagluluto, no? Ang galing. kasi marunong ako sa Bibo. yung mga lasa-lasa. Makikikain na lang tayo sa kapitbahay. Kapitbahay, mas masarap daw makikain sa kapitbahay. Totoo nga ba yun? Oo, totoo yun. Correct. Pero alam mo, kung meron akong gustong kapitbahay, si Kuya Herman Arago. Yan. Yeah. Kasi feeling ko, mas masarap Yun. yung medyo sunog ang gata. Yun. Lasang latik. Palaging may Feeling ko inuman dyan, talagang Masarap kumain dito. Hindi lang, masarap uminom pagkakain. Ay, oo. Pag si Tito Herman, di ba? Oo. So, masasarap talaga magluto yan eh. Magkapatid yan si Nanay Yoli tsaka si Tio Herman. Talaga magkapatid yan. Napakasarap talaga nila magluto. Experience ko yan. Yan, may testimonial na tayo. Pero once na may project kami dito, siya nga pala shout out kay Papa Olan, Tina. Papa Olan, salamat sa pagpunta rito. Highly recommended yung business niya. Highly recommended yung business niya, yung mga cabinets, splashbox, tapos yung mga gondola niya, yung mga decking. Highly recommended po yan. Talagang bibigyan kayo ng magandang presyo lalo sa mga Pilipino. And pag matapos yun, pwede na tayong bumisita rito, magluluto tayo. Barbecue, lutong bahay. Tapos kumuha na lang tayo ng konting kare-kare kay sponsor, di ba? Yeah. Tapos mga dimsum kay another sponsor. Di ba? Yes. Pupuntahin natin rito sa bahay. Speaking of Magsalo-salo sponsor, tayo. pinabati ko aking kumare si Ate Ligaya. Yan. She's watching right now. What's up? Ayan. Ate Ligaya, sabi ko na. Speaking of the Hello, happy. Ate Mars. Ayan. Sabihin na natin kay Ate Ligaya. Ate Ligaya, mag-gathering po kami dito sa bahay. Soon. Ang iyong kare-kare. Complimentary by Happy Hat. Ayan. Masarap din ang sisig kaya Ate Ligaya. Oh, hindi lang yan. Alam mo kung ano pang masarap dyan? Yung bangus. Yeah. Uy, ang sarap Yung naman bangus yan. din nga ni Buhay Ate Mars. Ate Ligaya. Yan, sabi ko, pag may bangus ka, pakitawagan naman ako.
Para makano kami. Di ba, Mayora? Yes, correct. Sarap dyan. Highly recommended. Ang favorite ko dyan, binibili kay Ate Ligaya is ginataang halo-halo, bilo-bilo, Yan, siya pa yun. at saka kasaba cake. Gusto ko yung merienda talaga. Tsaka tomorrow kasi may gatherings kami sa Couples for Christ. Umorder kami talaga kaya Happy Hat kay Ate Ligaya. At sabi niya, hello mga ka-good vibes. Miss you guys. We also miss you, Ate Mars. God bless. Yan. Kung bukas sila bukas, dadaan ako for kare-kare kung meron. Bili ako ng kare-kare. Ang sabi niya, Sama parang pang crispy pata yan. sabi ni Ate Ligaya, parang ganda doon ng timing niya. Wala nang problema. Boom! Siyempre, ganun nga. Oh, yan. Tapos marami pa kami, PM lang kayo kung kayo. Tapos meron pa kaming may mga complementary kaming mga liletsyonin dito namin lulutuin ha. Yung mga yung mga rolls, yung mga rolls na pwede namin rotisserie dito sa bahay. Yan ako po para tayong Yes. Get together! oh, dito na lang sa bahay para huwag na tayong magano. Pero kung sa labas, pwede rin. Para ma-advertise din natin yung mga businesses. Fiesta galore, fiesta galore. Sabi ni Ate Ligaya, PM lang kayo kung kailangan. Yan ang maganda. PM is the key. PM is the key, mga kaibigan. So sakong-sako papi yun, no? Di ba pwede na tayo mag-pictorial sa mga oras Oh! pagpasok ng bagong taon for next year. May question ako. Oh, Ano ba yung yung bisperas ng Pasko? Medianoche ba yun o Noche Buena? Noche Buena. Medianoche. Medianoche is New Year. Oo. Ayun. Noche Buena. Gusto ko sana yung tanong yung bang mga ating mga nagluluto, yung mga restaurant natin, pagkaganyan mo bang Pasko at Bagong Taon, mas busy ba sila or mas tahimik na? Dito ba? Dito sa Australia? Dito sa atin. Wala, tahimik yan. Tahimik dito. New Year talagang pinaka-extravagant. So, depende sa inyo. Kasi, ang iniisip namin, New Year kasi, off si Mrs. niyan. So, that's the only time na we can spend with the family and friends, di ba? We can spend the whole midnight with the friends, di ba? Wala pa naman kaming schedule by that time, pero hindi kami available kami niyan sa na yan. Sa araw na yan, we can go anywhere else muna sa araw, and sa gabi we can meet you. Magsalo-salo tayo sa isang 'di ba? Sa isang bahay. Pwede naman na eh. So, why not catch up, 'di ba? Yeah. So, yun na naman. Naalala ko, nung nagtatrabaho ko, bago ko lumipat ng community services, pag Pasko at Bagong Taon, hindi ko masyado ma-enjoy. Kasi kailangan kong pumasok kinabukasan, alas 8 ng umaga. Lalo na yung Bagong Taon, hirap na hirap ako dyan. Kasi hintayin mo yung hating gabi. Tapos makakatulog ka, alauna yung medya. Tapos dapat nasa hotel ka na ng mga alas 7:30 ng umaga. Yun ang pasok namin eh. Wow. Kaya ako hirap na hirap, hindi ko ma-enjoy yung mga Bagong Taon saka mga New Year na yan. Ngayon ko lang na-enjoy nung lumipat ako ng community services. That's good to hear, Papa George. Kasi ang hotel yata, hospital. Kasi dire-diretso sila eh. Tuloy-tuloy talaga yan eh. Yes, tuloy-tuloy sila. So big shoutout din sa mga medical team din nasa mga hospital na Yan talaga. Si Mrs. nga. Ayan, tuloy-tuloy din sila. Wala yatang public. Si Mrs. wala sa December. Hindi namin makasama sa Pasko, pero sa New Year namin makasama. Ganun sa medical. Yung talagang duty. Kailangan ng duty. Mga police forces natin dyan, di ba? Ganun din, mga military. So tuloy-tuloy pa din. Basta nasa frontline yata. Kaya, sir, ma'am, saludo po kami sa inyo. Yes. Ayun. Marunong pa rin pala ako sumaludo. Kahit paano. Anyways, ang gawin niya na tayo. Ay nga, Bibo, sino yung, may Filipino pare ba tayo? Diyan sa... sa St. Peter Chanel, marami tayo si Father sa St. Peter. si Father Diasis. Yan ba yung sa may Balarat? Ballarat Road. Sa harap ng dating bahay namin. So, Si Father Rene. Si Father Rene. Pwede natin imbitahan yan sa aming housewarming. Yes. Bukas sa mga simbahan. Kaya, ano? Pwede yata 20? Parang 50 na yata ngayon. 50. And we're very fortunate din si Father Rene is naging student din namin yan sa Learner's Hub. Ang galing din niya sa IELTS. Nakuha din niya yung bond score. So, congratulations, Father Rene. Mabuhay.
Pero alam mo, may na-discover ako last week lang. Dahil nga limited pa, halos ngayon lang yata nagluluwag sa simbahan. Matagal akong hindi nakapagmisa, pero nakapagmisa ako sa radyo. Hindi ko alam kung bakit. Online. Yung live. Nagmamaneho ko ng maaga-maaga. Online, di ba? Meron Ate May. Sa YouTube, meron mga live din yan, marami yan. Yung sa akin naman, nagmamaneho ko sa freeway, hindi ko alam. Basta 89.9 yung Light FM. Yun, parang alas 7 ng umaga na meron silang misa. Kaya sabi ko, okay din Ngayon ko lang merong first reading, second reading, saka yung meron pang homily. Sabi ko, ba okay ito Yun yung aking connection, so to speak. Yes. Correct. Napakaganda yung Papa Jules kasi kailangan din natin yan. Spiritually talaga, alam mo naman, magandang senyales. Especially sa mga nangyaring itong 2020, di ba? So, especially, maganda may guidance pa rin tayo from God. Definitely. Pero alam mo, pag binalikan natin to 2 years or 3 years from now, pag tinanong, what happened to you 2020? Ano kang masasabi natin pabalik? Matindi. It's something that parang it happens once in your lifetime, 'di ba? Kasi 'di ba parang sinasabi nila like every 100 years merong pandemic na dumadating, like Spanish flu and then the plague, parang every 100 years merong mas challenging na disease na dumadating, diba? So, meron kayong mga love story na buo itong 2020? Syempre. Maraming mga batang na nabuo ngayon. Kasi nga, pandemic. Swipe right. Dahil sa isolation. Siya nga pala may pa-shoutout si Papa Herman Arago. Pa-shoutout naman sa aking pamangkin Ella Arago, Susie at si Kaloy. Ngayon, mga kaibigan, advertise muna namin itong Pasko ng Pag-asa. Ayan. Okay. Yan ang Gawad Kaling Australia presents an online event. Nasa screen nyo na po, Pasko ng Pag-asa. Christmas Hope. It will be done on the Saturday, 19th of December 2020. Wala po kaming good vibes niyan. So, pahinga po kami niyan. May off din kaming good vibes. Magla-live na lang kami palagi. Individual namin sa aming mga participation. Kada Good Vibes Family pwede mag-live doon. From 8 to 9:30 p.m. Melbourne or Sydney, Australia time via Zoom and some social media exclusive content. So, may mga competitions po tayo. Ang Christmas lantern o parol, ang Christmas ham and bibingka. Ayan po, may mga kanya-kanya na po itong mga mechanics na isinubmit sa mga sites, Facebook pages. Yan, kung gusto nyo pong makakuha ng ticket, kasi po ito pay-per-view po ito, pay-per-view. Okay? Kung gusto nyo ng ticket o kaya mag-donate, punta lang po kayo sa eventbrite.com, i-search nyo lang po yung Pasko ng Pag-asa, and you can purchase $12 per view, or mag-donate po kayo kahit magkano pwede nyo i-donate. So, for more information, you can call me at 0456-568-217, Ate Marisa at 0425-831-673, si Ate Patsy at 0412-889-134. Ayan po, mga guest po namin. Kasama po dyan yung ating mga sponsors, Cariton Sorbetes, Fastco, ayan, yung Merchant Manila, and yung 5 Piece Humanitarian Incorporated, and your very own Good Vibes Pilipinas. Ayan, ang ating pong main main guest is Ryan Cayabyab, si Maestro, and also the Ryan Cayabyab Singers, with a very special guest, yung aking kaibigan, Miss Iza Calzado. Ayan. Ang host nito si Mayora, kasama si Mayora sa hosting. Ayan. Nice. Ayan. Celebrity na talaga si Mayo. Oo, iba naman, syempre. Iba naman. Ibang levelan. Oo, iba naman, syempre. Mahirap na abutin. Huwag ka mag-alala, Papa George, bibigyan kita ng malaking autograph. Yun. Dapat nga may autograph. Papaselfie tayo, Dapat nga may autograph na to eh. Baka bigla pang sumikat, di pa mga autographan eh. Boom! Boom. Galing. Uy, konti na lang tayo mga besties ha. May 5 minutes na lang tayo. Okay? Ang gawin Pero na lang alam mo, natin. meron akong gusto i-share.
sige. Kanina, nagmamaneho ako papuntang city na tatagpuin ko nga aking kaibigan na matagal na kami hindi nakikita dahil sa lockdown. Alam mo, first time ko na-enjoy yung pagmamaneho ko. Gawa ng yung tao doon yung magandang background music sa radyo. Tabi pala, yun pala yung nakaka-relax na pagka-drive. Yes. Oo naman. Kasi nasanay tayo nung Monday to Friday. Kapag nagmaneho ka, paspasan ng paspasan kasi malilate, tapos ang dahil mo iniisip na yung mga gagawin, mga ganyan. Pero yung palang weekend drive, maganda pala talaga yun. Kasi talagang it breaks your routine. And nakaka-refresh. Which is very Sunday good. driving talaga. Yung Sunday driving. talaga. Ako nga kanina nakapag-drive na ako ng konti. Ay mga besties, magpaalam na tayo. Okay, Para- sponsors pa. Sige, bago tayo magpaalam, maraming munang salamat sa ating mga sponsors. Siyempre, nandyan si Attorney Miranda ng Miranda Migration. Of course, SD Properties, si Sheila. Nandyan din si Bernardine ng Mighty Finance. Maraming salamat sa inyo. Ganon din si Boss MLV ng MLV Group of Companies. At siyempre si Papa Mel Andrew ng Talyer Auto. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre sa aming mga future sponsors. Maraming salamat din. And we're looking forward to be working with you guys. Ayan. Magpaalam na tayo, mga beshies. Siyempre, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Sa lahat sa inyo na nanood dyan sa UK, sa UAE, sa Philippines, sa KSA, at sa lahat po sa inyo sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ako muli ang inyong Mayora Mered Safran, nagsasabing good vibes po lamang. At ito naman po si Papa George, yung ating pong mga kabarkadahan dyan. Maraming pong salamat. At magkikita po tayo ulit itong papasok na linggo. Samahan niyo po kami ulit ng 1 oras at kalahati. Sana'y mapaligaya namin kayo at kapirasong ngiti sa inyong mga labi. Yun. And also guys, last shoutout to sa aking students sa Marayag family, si Ate Rowena, Kuya Jay, Kristen, and Joros. Ang student to learn sub. Again, these people are saying, basta organic, don't panic, ha? Yeah. Don't panic. Do acts of kindness, stay safe, stay healthy, and have faith in God. Yan. At saka lang po ng aming kapatid na wala ngayon, si May. Ito po yung Good Vibes Family. Dito lang sa live stream, dito sa Facebook Live, pati na sa YouTube. Yung pong mga channels dyan. Huwag niyong tatandaan na mag-like, subscribe, and follow sa aming mga portals. Ito po si Papi Meloy Mata. Dito lang sa Good Vibes Pilipinas. Boom! Till next time po. Opo. Okay, bye-bye. Good night po.